Hello, magandang araw po mga kababayan. Today is the 15th of January 2024. Wow! Salary Day. Di po ba? Congratulations doon sa mga tatanggap ng kanilang sahod. Ngayon po mga kababayan, masaya po ako. Masaya po ako dito sa pag-uusapan natin. Hindi na muna ako maglalakas ng boses kasi namamalat ako. Nagagasgas yung lalamunan ko po pag mataas ang boses eh. Pero mahina ba? Okay. Bakit po ako masaya? Although itong dahilan ng happiness ko hindi naman po tungkol sa ating bansa, kundi tungkol po ito sa Taiwan. Yung kakatapos lang po na presidential elections sa Taiwan nung 13th Saturday, kung saan sinusubaybayan ko kasi ito yung mga nangyayari dyan sa Taiwan. Kasi syempre, kailangan po nating alamin at i-monitor ang mga nangyayari sa Taiwan. Dahil nga po, kung ano man ang nangyayari sa Taiwan, apektado po tayo. Ang ibig ko po sabihin yung, yung tungkol sa politika ng Taiwan na closely related po sa mainland China. Dahil nga 'di ba, gusto ng mainland China, communist China, na bawiin sila, i-unify ulit, i-unify sa China, na ayaw naman ng mga Taiwanese. So ito nga po, itong presidential elections, medyo kabado po ako dun eh. Kasi, alam nyo mga kababayan, kailangan po ang mananalo na Pangulo ng Taiwan, kailangan yung pro-democracy. Kagaya nung itong outgoing president, yung matapang na female president na si Tsai Ing-wen. Matapang, pro-democracy. Ito pong nanalo na bagong pangulo ng Taiwan na magte-take office sa darating na Mayo. Sa May ang palitan ng posisyon. Ito po sa ngayon, ito po yung vice president kasalukuyang vice president, vice ni President Tsai Ing-wen. Kaya po ako masaya dahil nanalo yung DD Party, Democratic Party, na kung saan ayaw nito na makipagbalikan sa China. Natalo po yung kandidato ng China, yung Kuomintang Party. Kaya ba't itong pinag-uusapan itong tungkol sa Taiwan? Ano po kasi, medyo nangihinawa na ako sa content na Philippine politics eh. Pero hindi naman. Pag-uusapan pa rin natin ng politika natin, natural. Atin yan. Gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo or talakayin sa inyo na ako'y natutuwa dahil actually ito yung pinag-wish ko na sana po ang manalong susunod na Pangulo ay yung pro-democratic party, yung pro-democracy. Kasi mahirap po kung halimbawang nanalo yung pro-China. Kasi yung kandidato po ng Kuomintang Party, pro-China po yun. Gusto po nila na
makipag-unify sa China. Or, kung hindi man, at least, ang ipinapangako nila, one country, two government system. Di ba, nangyari na yun sa Hong Kong, di ba? Magulo. Yung pangako nila sa Hong Kong na one country, two system, hindi naman natupad eh. Kaya nga nagkaroon ng mga rally-rally dyan sa Hong Kong. Kasi talagang ini-impose, sinungaling kasi yung China eh. Noong binabawi nila itong Hong Kong from British Empire. Kasi ang usapan nila dyan, ang kontrata nila is 99 years. So, kailan yun nangyari? Mga 1980s late 80s, yung sa ulian. 99 years na ruled by Britain itong Hong Kong. So, after the 99 years na kontrata, kailangan nang ibalik sa China. Pero, nagprotesta po yung mga taga Hong Kong. Ayaw nilang mapa sa ilalim ng kalahi nila. Kalahi yan kalahi nilang China. Kasi nga, komunista. Alam nila kung anong klaseng pamumuhay, gugobyerno sa mainland China, kaya ayaw na ayaw nilang makipagkaisa. Gusto pa rin na mas pinipili po nila na ipagpatuloy ng Britain ang yung British government, British na pamamahala sa Hong Kong. Yun po ang gusto ng mga taga Hong Kong. Kasi, nasanay na yung mga taga Hong Kong na yung kanilang kultura, yung ways of life, based on, the English way. British. Parang British na rin sila eh. English speaking sila, although nagcha-Chinese din. Yung lahi nila Chinese. Pero yung gusto nilang government, yung sa British. Siyempre, dahil democratic. So, ito na naman pong Taiwan ngayon. Yun na naman po ang bali, ipinapangako nitong Kumintang Party na pro-China and the Chinese government na kapag sila ay nag-unify, bibigyan ng special treatment ang Taiwan na yun nga, two types of two government, two system na kung anong klase yun, paano naging two countries, one system. Basta hahayaan pa rin daw na mamuhay ng ayon sa kinasanayan itong Taiwanese, just like Hong Kong. Ayaw ko magtiwala. Hindi naniniwala yung mga Taiwanese na mangyayari yun dahil nakita na nila yung nangyari sa Hong Kong. Alam nilang sinungaling itong hindi tumutupad sa salita itong communist government ng China. So ngayon nga, praise the Lord! Kasi ang nanalo, yung pro-democracy. Kaya sa ngayong panahon po, mainit ang ulo ni Xi Jinping. Galit si Xi Jinping ngayong mga panahon ito. Ako baka tayo na naman ang bawian yan dyan sa West Philippine Sea, baka magwala na naman yan dyan. Baka bombahin na naman tayo dyan ng water cannon dahil sa init ng ulo. Opo, galit po ang China ngayon. Galit dahil natalo yung kanilang kandidato. At binuhusan din po ng pera ng China yung mga kandidato nila dyan sa Taiwan. Pero hindi nanalo. At yung isang kandidato nga na babae pa naman,
na pabalik-balik ng China, super pro-China, na binuhusan talaga ng pera ng China, pero natalo. Ay, hindi pala natalo, sorry. Nabuking, ayun, nakakulong. Dahil pagtatraidor financed by China. Wow! Sana ganito rin po ang mangyari sa atin dito, di ba, mga kababayan? Yung binabayaran ng China na citizen dito, kailangan makulong. Din mo ginawa sa Taiwan, no? Magkadugo na yan sila, magkakalahi. Nakakulong po yung kandidatong babae na tumatanggap ng sustento ng China. Pabalik-balik ng China, hingi ng pera. Bigay naman ng bigay si China. Basta lang manalo siya. Ginagastos doon sa kampanya. Nabuking. Ayun. Kaya mainit ang ulo ngayon ni Xi Jinping. Talo siya. Pero ito po ang isang ang magiging masamang epekto. Dahil nga po sa pagkakapanalo ng pro-democracy, so ibig sabihin independent ngayon talaga ang Taiwan. Independent from China, ayaw makipagkaisa. Kaya, ang mangyayari ngayon kinakatakot ng mga Taiwanese ay talagang i-invade na sila. Lulusubin sila, pwersahan. Kasi kung nanalo yung kandidato ng China, walang lusob na mangyayari dahil nakikipag-isa kaso nga po, ayaw ng mga Taiwan citizens na siyempre magiging komunista sila. Dahil government ng China ang mangyayari. O di, kung ano nangyayari sa mainland, mangyayari na rin dyan. Pagkagaya nung sa Hong Kong. Na ayaw naman siyempre nila. Abay, ang saya-saya ng buhay nila ngayon na mayroon silang freedom. Diba ang tao? Ang living thing. Hindi lang tao, kahit hayop. Gusto niyan yung may freedom. Diba? Tingnan mo yung aso pag nakatali. Diba umiiyak? Nagpupumilit na makawala. Yung ibon. Buti yung ibon medyo submissive. Pero, gusto rin makawala. Subukan mong malingat ka na hindi mo na isara ang pintuan niya. Lilipad yan pala yun. Dahil ang living thing talaga, gusto talaga yun yung he's free to roam around. Kaya ganun po ang, alam nyo, sa totoo lang, isip-isipin natin, nakakaawa po yung mga citizens, mga Chinese sa mainland China, yung mga karaniwang mamamayan. Ito nga may napanood ako na video, nag-aalisan po yung mga middle class, hindi lang mayayang mga bilyonaryo na negosyante, middle class, nag-aalisan sa China, patago, ano ba ito? Illegal na pumapasok sa Amerika. Hindi ba na, tingnan nyo, look, Chinese, mas pinipili, tinatakasan nyo, nilalayasan yung China, tapos pinipili na manirahan sa Amerika. Nakaaway nitong China. Di ba napakalaking insulto yon sa Chinese government? Pila-pila po, nakakaawa, na dumadaan sa, yung tumatawid sa border ng illegal. Kasi yung iba may mga kamag-anak doon sa Amerika. Parang yung mga Meksikano na tumatawid sa border ng illegal, hinuhuli. O sila hinuhuli din. Pero, hindi naman dinideport. Ginagawa lang na legal yung pag-stay sa Amerika. Ewan ko sa Amerika. Well, kung sa bagay, makakapag-contribute naman yun sa economy. Dahil ang mga Chinese magagaling sa negosyo.
O, magtatrabaho yan. Siyempre, makakatulong sa economy. Ang dami po na pila-pila po na naglalakad sila ng malayo sa gubat. Dahil tatawid sila sa border ng papasok ng Amerika. At nagbayad sila sa mga, may mga may mga ahente, mga illegal na ahente. Buti na lang hindi nangyayari sa atin yun. Kahit paano po, tayo mga Pilipino, kahit paano, mas maswerte pa naman po tayo kaysa ibang lahi. Maswerte, lalo ngayon na mabait ang Pangulo natin. Mas maswerte tayo, mga Pinoy. Hindi tayo nakakaranas ng ganyan. Mga patakas na tumatakas sa bansa tapos patago napapasok sa ibang bansa. Yung iba po sa Canada pumupunta. Kasi nga po, ito nga kasi ang totoong nangyayari sa China, na bagsak na yung economy. Wala nang trabaho yung mga tao. At ang talagang inaayawan po nila sa China ay yun nga sobrang mahigpit na komunista nga kasi. Kaya sila tumatakas. O tapos itong mga kababayan natin na mga pro-China, gusto pa na gawing probinsya ang bansa natin, maging probinsya ng China. Yan ang napakalaking kabaliwan po. 'Di ba? Imbis na malaya tayo, mapapa-under ka sa, excuse me naman, itong mga taong ito. Ang tatangan. So, yun po. Ang worry ko po kasi, balikan natin itong eleksyon sa Taiwan. Ang pinaka-worry ko po kasi, kung sakaling nanalo yung pro-China na kandidato na magiging pangulo, o di magiging Chinese territory na yung Taiwan. Hindi nga magkakaroon ng invasion, ng gera, pero delikado po sa bansa natin dahil ayan, nasa na sila, kumbaga open na sila sa Pacific Ocean. Delikado na yung ating Benham Rice at delikado na rin po yung Amerika. Kasi kumbaga, para na silang nasa magkabilang bangin, nagtatanawan sila, nagtitinginan. Kasi doon sa opposite side ng Pasipiko, Amerika na at Canada. O, di ba yung gusto mangyari ng China, mapasok nila itong Pacific Ocean. Gusto nilang sakupin ang Pacific Ocean. Nang sa ganon, madali na nilang mahaharas ang Amerika. Yun po. And then after America, dire-diretso ng Europe. Kaya delikado po. Kahit ako, ayoko na, okay po na ang maging pangulo ng Taiwan is pro-democracy. At saka, manatiling independent ang Taiwan. At least hindi siya China. So, yung border, di ba? Yung border natin. Alam mo, biro mo, magiging kapitbahay na natin ng China. Agawin na niyan, pati yung Batanes. Sasakupin na yan. Nagawa ngang sakupin yung Scarborough Shoal na nandito sa loob natin. Uunti-untiin tayo niyan. Kaya kaya ako ay nagpapasalamat na ang nanalo na susunod na Pangulo ng Taiwan ay yung pro-democracy na si, anong pangalan mo? William Lai. Yan. William Lai. So, sana po tuloy-tuloy yan na parating mananalo yung anti-China. Yung pro-democracy na. Para medyo safe naman po tayo. Pero nagwawala
siguro ko nagbabasag ng kung ano-ano si Jinping, no? Sa galit. Pero ito po yung medyo delikado dyan dahil nga po na hindi nanalo yung kandidato nila, ay mapipilitan sila na lusubin ng China o Taiwan. Sa pilitan na ia-annex, ibabalik sa China. At yun na po ang magkakaroon na ng gera. Pero syempre, alam naman natin na maraming kakampi ang Taiwan. Ang China, nag-iisa lang siya eh. Pero yung Taiwan, ang mga aalalay dyan, Amerika, just like Philippines, di ba? Parang iisa lang po ang ano natin yan eh, yung supporter ng Taiwan, supporter din natin. Eh hindi naman niya nakahayaan na, yun nga lang, makakaroon po ng gulo. Kung ipagpipilitan ng China na lusubin ng Taiwan. So yun lang po mga kababayan, ang kwento natin is tungkol sa Taiwan. Pero mamaya, may pag-uusapan po tayo na tungkol naman ulit dito sa atin. Okay? So, happy Monday! Thank you and thank you for watching.